Pa, paano po ba to? Kordero tupa tapos nangangaral tao. Literally, yan ang ano nila tawag nito, yan ang pananaw nila yan ang nakikita nila mga kapatid. Ano po? Kayo sa'yo Jenny, huwag mo nang masyadong pinagpapapansin yung kulay-kulay na yan ng iglesia ni Manalo. Ano lang yan, kahit ikan lang yan walang yan, there's no bearing for our salvation, Ayan po mga kapatid, huwag nyo pinagkakaintindihan, wala po yung kulay, mapaparam din po yung kulay-kulay na yan, yung mga dekorasyon, yung pin badge niya, wala po yan, wala yan. Ayan mga kapatid, tayo po yung magpatuloy sa ating mga pagtalakay, tungkol nga rito. Nasaan na ba tayo? Roma 8:3, sinugo ang Panginoong Kristo sa anyong tao, di ba? Yan, sa anyong tao, ibig sabihin, meron pang nasa loob. Yan po ang alamin natin, ito, kay Dubai Register ang anyo nga, ng isang artista, sa tunay na artista, alam mo, Dubai Register, itong tanong mong to, wala malabo to kapatid. Hindi naman po pwedeng bigyan din natin ng ng matinding kaya lang, ang mapapansin dito, yung pagkaunawa mo. 'Di ba? Parehas tao 'yun. Sabihin mong artista o tunay na artista, anyong artista, parehas tao 'yun. Ganun po 'yun, mga kapatid. Sana po medyo na liwanagan kayo, kahit hindi, kasi para dun sa mga miyembro ng iglesia, malabo to sa kanila. At least dun sa mga taong bukas ng pangunawa, malaking kagalakan to para makilala nila ang Panginoon sa Kristo. Hindi lamang sa laman, kundi sa Espiritu. Ano po? Ano ba ibig sabihin at ang Ama at ang Panginoon sa Kristo ay iisa? Ano po? Basahin po natin ang unang 1:5-6 hanggang 8. Ganito po ang ating mababasa. Si Kristo ang naparito sa sanlibutan, binautismuhan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang binautismuhan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. 3 ang nagpapatotoo: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. Ayan, nakita ninyo mga kapatid, yan sinasabi natin. Yan ang sinasabi natin diba? Panginoon sa Kristo, binautismuhan sa tubig, nagbubo ng dugo. 3 nagpapatotoo: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. Yan ang sinasabi natin mga kapatid. Yung anyong tao, meron palang laman sa loob yun, yung Espiritu. Diba? Yun ang nagpapatotoo doon, yung Espiritu, yung binautismo sa tubig, at saka yung dugo ng kanyang laman. Yan ang sinasabi natin mga kapatid. Paano ngayon yan? Naguyo na kayo ni Manalo. Pero huwag kayo mag-alala mga kapatid, may pag-asa pa po kayo. Total, nakilala nyo rin lang naman ng Panginoong Kristo sa laman. Pasukin nyo na sa loob, sa Espiritu naman, di ba? Ganun lang po kasimple yan. 3 po nagpatotoo tungkol sa ating Panginoong Kristo: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. Yan po Panginoon. Tatandaan nyo po yan, para sa Panginoon tayo po nagsusuri. Wag naman kayong iba kasi minsan nagagalit. Hindi naman po, wala akong personalan, usapang Biblia, pang relihiyon lang po tayo. Ayan po, may nag-text po dito, basahin po natin. Kuya Tom, bakit sinisiraan mo po ang INC? From Sherilyn Umampo, lokal ng Bulacan. Nako, wala naman pong bintangan. Pambira naman. Paano mo? Yan sinasabi natin mga kapatid Ako pa ngayon hindi po, paano po sinisiraan? Hindi naman po sinisiraan mga kapatid. Sinasabi lang po natin yung katotohanan. Tsaka ito paano yan? Sinisiraan daw.
Hindi naman po, sinisiraan, hindi po natin sinisiraan ang INC. Paano mo naman sisiraan ang matagal ng sira? Di ba? Yan sinasabi natin, mga kapatid. Ayun. Yan sinasabi natin. Paano mo nga naman sisiraan ang matagal ng sira? Di ba? Hindi po natin pwede sirain ang matagal ng sira, mga kapatid. Ayun po, sa ating pagpapatuloy, ano po. At ito nga, Panginoong Kristo, yung palang espiritu sa loob ng katawan, yung palang Panginoong Kristo, yung espiritu na yun. Yun ang nagpapatotoo. Tanim nyo po sa utak niya, lalo na sa iglesia ni Manalo, yung mga miyembro na yan. Yung mga nangangaral na si Kristo ay tao. Jeff ng iglesia ni Manalo at saka si Dubai Radio Star. Naku po, yan, nisuki po natin yan tungkol dito sa mga ganitong klase ng usapin. Ano po? Ulitin ko po, bukas po ang ating SMS line 0910-839-6827. Mag-text lang po kayo at tutugunan po natin ang inyong mga katanungan, ang inyong mga komento sa abot po ng aking makakaya, mga kapatid. Yan po, binabati po natin si Rod ng Davao City. Abot po tayo dyan. Masaya tayo dyan. Ayan po, mga kapatid, 20 minutos po makalipas po ang alas 8 ng gabi. Dito pa rin po tayo kay Kuya Tom Judgment. Mga usapang pangrelihiyon at usapang pangbiblia, mga kapatid. Ayan po, may nag-text po rito. Atin pong basahin. Kuya Tom, bakit po may mga kumpanya na tumatanggap ng INC lamang? Ayan, ito pong mensahe na to ay mula kay Roderick ng Cavite. Ako, sukay din natin sa Cavite, no? Roderick ng Cavite, o nga naman, ano? Bakit nga ba ganun? May mga kumpanya na tinatanggap lamang INC. Ako, sama po nito, mga kapatid. Bakit nga ba ganun? Alam mo, Roderick, ano? Kasi ganito yan. Company, kasi tinuturing pa rin nilang iglesia nila kasi ganito, kapag ka wala ka o hindi ka membro ng kanilang iglesia, nasa labas ka, di ba? Nasa labas ka. Ganun po kasimple, pangunawa dyan, mga kapatid. O nga naman, huwag naman ganun. Alam mo, ganito kasi, may mga, hindi naman lahat ng isang company lalo na yung mga company na sinasabing ang may-ari o namamahala isang INC, no? Hindi naman lahat. Tumatanggap din sila ng ibang relihiyon. Yun nga lang, hanggat maaari, ang prioridad nila dyan kapatid nila sa iglesia, di ba? Tsaka bakit ka naman magtsatsagang mag-apply dun, di ba? Maraming sila tinatawag nito, marami silang kapatid sa iglesia na nakakapasok sa ibang company. O nga, no? Di ba? Hindi nyo ba naisip yun, mga kapatid? Maganda tong message mo na to, no? Roderick ng Cavite. Maganda tong napadala mong mensahe. O nga naman, kayong mga miyembro ng ANC, huwag naman pong ganun. Parang pinipili nyo lang inyong tinutulungan, tinatanggap sa isang kumpanya. Huwag po ganun. Yan po ba ang katuruan ng nasa Biblia? Di ba? Siguro nagturo sa kanila niyan si Manalo. Wag pong ganun. Ayun po, sa ating pagpapatuloy tungkol dito sa pagkilala natin sa Panginoong Kristo. Yun nga po, tatlo nagpapatotoo diyan, ang Espiritu,
ang tubig at ang dugo. Ito pa, mayroon pang isang matibay na talata para makilala natin ang Panginoong Jesucristo. Buksan po natin muli ang ating Biblia. Let's turn our Bible to 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Ganito po ang ating mababasa. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simboyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Yan po mga kapatid, yung sinasabi natin. Ano daw po si Kristo? Makahati sa kanya bilang bilang Diyos. Ayan po mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan, bilang Diyos. Yan po ang kalikasan ng Panginoong Jesucristo. Wala dinadaan na lang nila sa patao-tao, tinatakot-tao na lang paano ba to? Wala nadaya na kasi sila, pero may pagkakataon pa kayo, huwag nyo naman po sanang biguin ang inyong sarili sa pagkilala sa Panginoong Jesucristo, buksan po ninyo ang inyong pangunawa, buksan po ninyo ang inyong pag-iisip. Huwag mo sabihin na tunay na iglesia, kasi kumbaga buhat na buhat mo mo dyan bangkuan mo, buhat na buhat mo sarili mo dyan. Abay, wag po, masama po yan, yung nagbubuhat ng sariling bangkuan. Yan nga po at sa ating pagpapatuloy, ito nga Panginoon Jesucristo, itong kung tayo naman magtatagumpay, makakahati nga tayo sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Ayan. Bukas po muli ang ating SMS. Ulitin ko lang po sa 0910-839-6827. Text na po kayo mga kapatid. Bukas po tayo dyan. Ayan po mga kapatid, yan po sa ating pagpapatuloy. Bukas po tayo dyan mga kapatid. At yan nga po, huwag naman ganun. Sasabihin yung tunay na iglesia para sinabi nyo peke yung iba. Di ba? Wala na ba? Ang dami nyo nga kapintasan bubuhat ng sariling bangkuan po mga kapatid. Ayaw ng Diyos niyan, ayaw ng Diyos. Basahin po natin sa ikalawang Korinto 10:18. Ganito po ating mababasa. Ang pinararangalan ng Diyos ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Ayan mga kaibigan, yan ang sinasabi natin mga kaibigan Yan po sinasabi natin mga kaibigan. Paano po ba yan? Sasabihin nyo kayo tunay na iglesia. Huwag naman pong ganun. Tinatanggap nyo ibang kumbaga kapwa nyo ng miyembro na iglesia. Tapos ibang reliyon, hindi po. Nako, paano po ba yan? Mali po yung ganun. Ayan, may nagtext na naman dito. Basahin po natin.